Alright, kakapasok lang na balita mga tol. Ano kaya ang masasabi ng China rito, no? Dahil ang isa sa mga katunggali nila pagdating sa pananakop dito sa South China Sea, sa pagre-reclaim ng mga island, ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsanib puwersa ang Pilipinas at ang bansang Vietnam mga tol. 'Di ba sinasabi ng mga pro-China, dapat daw hindi tayo nagagalit sa China. Dapat daw ang kinagagalitan daw natin dito Vietnam. Kasi mas marami daw naangkin o nakuha ang Vietnam na island dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea kesa sa China mga tol. Ang tanong, bakit hindi nakakapalagan China sa kanila? 'Di ba? Kasi ang China mga tol, very ano yan eh, very aggressive sila mga tol eh. Dito nga lang sa Pilipinas, 'di ba, sobrang agresibo nila kapag nagsasagawa tayo ng mga misyon sa dagat eh. Etong Vietnam hindi naman nila magalaw-galaw, 'di ba? Anyway, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng bilateral maritime exercises ang Vietnam at ang Pilipinas kahit na pareho tayong may claim dito sa West Philippine Sea mga tol. No? Ilang bahagi lang naman ng West Philippine Sea ang may claim sila, hindi naman kabuuan unlike sa China mga tol. At unlike sa China, hindi naman sila agresibo at hindi sila nangaharas mga tol. Well, ito ang ating bibigyan ng reaction video and commentary. Dapat may alam tayo sa mga ganitong klaseng balita. Ang balitang to courtesy, GMA Network mga kapatid, GMA Integrated News. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Unang beses na nagsanib puwersa ang mga Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam para sa bilateral maritime exercises Coast Guard Coast Guard. kahit parehong may inaangking teritoryo sa West Philippine Sea at South China Sea. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. 'Di ba? Pareho tayong may inaangking teritoryo dito sa South China Sea. South China Sea kasi yun yung tawag diyan sa dagat na 'yan. Pero it doesn't mean na pag-aari ng China 'yan, okay? Tinawag lang 'yan dahil nasa south bahagi sila ng China. Pero sa atin, para hindi na malito yung mga Pilipino, yung 200 nautical miles natin mga tol na bahagi natin sa dagat na 'yan, pinangalanan na nating Philippine Sea o West Philippine Sea mga tol. Pero nagkaroon kasi yan ng mga overlapping dahil nga yung ginawa ng UNCLOS, yung mga ano natin, mga exclusive economic zone natin, may mga nag-aano diyan, nagsasapawan no, nag-overlap ng mga guhit. So diyan, may mga claim at may mga conflict ang mga bansa diyan. Pero hindi naman nag-aaway-away at hindi naman sila nagkakaroon mga tol ng mga tensyon na katulad ng ginagawa ng China mga kapatid. Kasi ang gusto ng China, wala yang hati-hati na yan. Huwag niyong kilalanin yung UNCLOS na yan. Kahit nakapirma sila, mga ugok nga yung mga yan eh. Nakapirma sila mga tol pero ang gusto nila, wag kilalanin yung UNCLOS na yan, yung mga nautical miles na yan, ang kilalanin ng buong mundo, ang kilalanin ng buong Asia, yung 9 dash line nila mga tol, na inimbento lang naman nila noong 1947. 'Di ba? Actually 11 dash line yan eh. Kaso nagbago noong 1952, naging 9 dash line na lang. 'Di ba? Sila gumagawa ng sarili nilang batas mga tol eh. Tuloy natin. Emil, kahit nga kapwa claimant ng Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea o sa South China Sea ang Vietnam, kanina sa unang pagkakataon ay sumalang sa unang bilateral exercise ang Philippine Coast Guard kasama ang Vietnam Coast Guard. Friends. Binomba ng water cannon ng Vietnam Coast Guard ang isang asset ng Philippine Coast Guard sa bukana ng West Philippine Sea malapit sa Corregidor. Pero hindi ito panggigipit gaya ng mga eksena malapit sa Scarborough Shoal o Ayungin Shoal, kundi bahagi ng unang bilateral maritime exercise ng dalawang bansa. Yeah. Ang unang misyon, ang firefighting exercise. May isang barko dito na kunwari ay nasusunog at kaya naman itong mga taga-Philippine Coast Guard, ayan, bumubuga po sila ng tubig. At dito naman makikita natin, yan po ay Coast Guard ng bansang Vietnam. Sila ay magkatulong para nga apulahin yung kunwari ay sunog. Which is yun naman din talaga dapat ginagamit yung ano na yan, water cannon na yan. Ginagamit nila yan mga tol kapag may mga ganyang insidente nga, pampatay nila ng apoy, 'di ba? Ang problema ginagamit ng China yan pang taboy. 'Di ba? Alam niyo ba't nila ginagamit yan? Kasi ganyan nang ginagawa sa kanila sa ibang bansa naman pagka pinipilit nilang pasukin yung hindi nila teritoryo. 'Di ba kadalasan yung mga bully, nabubully din kasi sila sa bahay nila eh. O kaya
meron silang sinisikreto na inaapi sila na ayaw nilang ipakita pa sa lahat kaya sila yung nagiging dominante. Eh etong China, pag pumapasok sila sa karagatan ng Japan, ganyan ang ginagawa sa kanila. 'Di ba? Wina-water cannon sila. Kaya ganun ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Sila ang maangas dito. Diyan sa maliit na vessel na yan. Yung importance, sir, ng exercise na ikakandak natin ngayon is mas ma-improve pa natin yung interoperability natin sa foreign na countries, sir, pagdating sa search and rescue and sa other incidents sa dagat, sir. Very good. Ang sunod na maritime exercise, ang search and rescue operation. Ang mga dami o kunwaring biktima, palutang-lutang sa dagat. Nagsagawa ng aerial survey ang chopper ng Philippine Coast Guard para mabilis na malaman ang kinaroroonan ng mga biktima sa dagat. Ang lokasyon nila, ipinasa sa Coast Guard ng Vietnam at Pilipinas na malapit sa lugar. Nag-deploy ng inflatable boats ang dalawang Coast Guard para ma-rescue ang mga biktima. Yan. Ang mga speedboat ng Vietnam at Pilipinas na ang nagatid ng mga kunwaring biktima sa BRP Gabriela Silang. Magkakaroon po tayo ng magandang collaboration, cooperation with yun nga sa mga claimant ng West Philippine Sea. And being an ASEAN nation also, na maganda na magkaroon tayo ng at least yung iisang direction, no, which is a rules-based na yun nga ang approach ng Pilipinas. And we hope also that the Vietnam Coast Guard, particularly the Vietnam government, will also do away, no, or follow with the Philippine government in enhancing or following the rules-based approach. Very good, 'di ba? Yung Vietnam at Pilipinas parehong may claim dito sa dagat, 'di ba? Kasi meron tayong overlapping diyan. Pero imbis na mag-away, imbis na magkaroon ng tensyon, nagtutulungan na lang kung paano paano makakatulong, for example sa may mga naaksidente diyan o may mga insidente diyan, paano magkakandak ng rescue, 'di ba? Kumbaga nagko-collab sila, mga tol. 'Di ba? Actually, pwede namang gawin din ng Pilipinas sa China 'yun eh. Ang problema nga lang sa China, mga tol, makikita mo madamot talaga sila. 'Di ba? Ganid. 'Yun ang matatawag mo sa kanila sa pinaggagawa nila, mga tol. Ayaw nilang kooperasyon, ang gusto nila gulo. Tapos, kapag pinalagan sila, mga tol, ang lumalabas sila yung pabiktim. 'Di ba? Maglalabas sila ng mga pekeng balita na hinaras daw sila, ginanyan daw sila, binangga daw sila. 'Di ba? Tapos nung lumabas yung totoong video, ayun, pinagtatanggol na nila sarili nila, professional daw sila. Tama mga utak na mga 'yan. Tuloy natin. Dito sa West Philippine Sea. Bagamat sa bukana ng West Philippine Sea ginawa ang bilateral exercise at kapwa claimant ng bansa ang Vietnam sa West Philippine Sea, umaasa ang Coast Guard na hindi ito titingnan ng negatibo ng China na umaangkin sa halos South China Sea at bagkus ay makitang paghahanda sa mga humanitarian mission. Nako, China pa. Lahat na lang ng gawin ng Pilipinas masama sa mata nila. Isang beses ko nga lang nakitang pumuri ang China, mga tol. Di pa natin alam kung totoo. Pinuri nila si PBBM nung ibinan lahat ni PBBM yung pogo rito. Well, siguro totoo talagang pinuri nila si PBBM kasi kahit naman sa bansa nila, ban talaga lahat ng sugalan eh. Diba? Isa lang yun sa mga kinabibiliban ko sa kanila, mga tol. Imbis magsugal ka, magnegosyo ka na lang at magpayaman ka sa maayos na paraan. Ganun sila, mga tol, nagtutulungan. O pag nalaman nilang Chinese ka at negosyante ka, tutulungan ka nila. Isa yan sa mga magagandang ugali ng mga Chekwa na dapat minamana ng mga Pilipino. Diba? Kasi tayo mindset natin trabaho, sila mindset nila negosyo. Yun, isa yun sa kinabibiliban ko sa kanila, mga tol. Pero unang-una, wala tayong problema sa kultura o wala tayong problema sa lahi, wala tayong problema sa citizen o sa mga nationality nila, 'di ba? Ang problema natin, mga tol, yung ginagawa ng gobyerno nila na pangaangkin sa dagat na hindi naman kanila. Tuloy natin, mga tol. Hopefully, hindi po maging ganun naman ang kanilang trato rito. And sabi ko nga po kanina, this is purely a humanitarian exercise. Itong passing exercise, yung huling aktibidad ng Vietnam Coast Guard kasama ang ating Philippine Coast Guard. Makikita natin na sumasaludo yung mga Coast Guard ng Vietnam dito sa ating mga tropa ng Philippine Coast Guard. Very good. Dapat ganyan lahat no? Sana ganyan din yung mga China Coast Guard no? Kaso imbis na saludo sila, pala ko lang ihaharap sa iyo eh. Di ba?
bahagi ito ng kanilang pagpupugay sa host country bago sila umuwi ng Vietnam. Dapat ganon, di ba? Nagtutulungan. At Emil, kanina nga ay tinapos na ng Vietnam Coast Guard yung kanilang 5 araw na pagbisita dito sa Pilipinas. Umaasa naman ang Philippine Coast Guard na hindi ito ang huling pagsasanay kasama sila. Balik. Naku po, ano kayang masasabi ng China dyan? Well, anyway, hintayin na lang natin kung paano sila magre-react dyan. Kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo mga tol sa balitang to? Pwede kang magbigay ng iyong reaksyon at komentaryo sa ibaba. Dapat may pakialam ka sa mga nangyayari dito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.